Isang malaking iskandalong yumanig sa Malacanang matapos mabunyag ang umano'y mga katiwalian sa loob mismo ng palasyo. Ayon sa ulat mula sa mga whistleblower, may mga anomalya sa ilang proyekto at kontrata na kinasasangkutan ng pinakamataas na opisyal ng administrasyon. Kinumpirma ng mga tagapagsiyasat ng mga ebidensya ay sapat na para magsampa ng kaso laban sa Pangulo. Ang publiko ay umuusok sa galit at nananawagan ng hustisya sa gitna ng naglalabasang impormasyon. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Pangulo hinggil sa mga alegasyon, ngunit ayon sa mga insider, tila nalilito na ang liderato sa kung paano harapin ng sitwasyon. Samantala, ipinahayag ni Vice President Inday Sara Duterte na dapat panagutin ang sinuman, kahit sino pa ang nasa pinakamataas na posisyon, kung magpapatunayang may sala. Nagbabala rin ang ilang mga mambabatas na kanilang iimbestigahan ng husto ang isyu upang masiguro ang pananagutan sa lahat ng sangkot. Habang umiinit ang kontrobersya, nananatili ang tanong hanggang saan ang maaabot ng batas sa kasong ito. Patuloy na nag-aabang ang taong bayan sa mga susunod na hakbang ng Korte Suprema at ng Kongreso. Para sa marami, ito na ang pagkakataon upang maipakita na ang hustisya ay para sa lahat at walang puwang ang katiwalian sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. O Aminal. Okay, parang familiar. Baka ano mo yan, isa sa mga puting ahas mo yan. Taga Mindanao naman kasi, kaya talaga dudumugin to ng mga tao na... Saan mo nga saan yung link? Ganyan lang ba yan? Para makita mo. Okay. Grabe, 69,000 ang nag-emote. Alam mo kung ilan dun ang natawa at nagalit combined? 67,500. Oh, wow. Well, obviously, mga kababayan, yun na nga lang yung pag-off ng comment section ng Armed Forces of the Philippines. Ayun ay hudyat na ang tao ay talagang gising na gising, di ba, Kathy? Talagang gising na gising. Okay, tingnan natin. 4 days ago, ano sabi dito? Okay. It is with unconditional resolve that we join our House Speaker Romualdez in taking a strong stand against unwarranted attacks to our esteemed institution and are sounding alarm to statements of threats leveled against our country's President Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta now Speaker. Talagang may mga ganitong litanya. Ang sabi niya, it is indeed grave and unsettling that these hostile words and acts are coming from no less than the second highest leader of the land, our Vice President, who was recently been the subject of a legal and democratic process of legislative inquiry as to the use of its department's confidential funds. The public, which deserve honest answers on the utilization of government funds, was instead answered with rude and inappropriate words, attempting to deviate from the pressing issues at hand. As Speaker Martin perfectly puts it, accountability is not optional. My God, transparency is not negotiable. No one, whatever position they hold, should be allowed from disrespecting the rule of law. We shall not tolerate these insults and disparaging remarks against our government institutions in front of the global eye. We are one in protecting our democracy and in preserving the respect of due and government, our government, and the Filipino people. We unite with our House Speaker and my fellow colleagues in the House of Representatives in pledging our unwavering allegiance and support to the leadership of our President Marcos Jr. At ang daming ang natawa. So anyway, mga mabalaga, obviously, ayan, talagang ang tao ay... imagine mo ang nag-love, right, Sas, Kathy, no? 548, ang tumawa, 67,000. So, ibig sabihin, ang tao talagang natatawa na lang sa kanila sa sinasabi nila dito na, ang
ang Congress pang House of Representatives pa. Ngayon, ang aping-api dito at binabastos o hindi ginagalang. Pero based on the comments, nakikita mo naman talaga doon, Sas, na libo-libong tao na lang natatawa. Nakakaloka. Alam mo kung ilan ang followers ni Congressman? Ang Ilan? followers ni Congressman, 75,000. So sabihin na natin, yung sa 75,000 na yun, 69,000 yung natawa sa statement. Oh So my parang, God. yeah, parang yung mga followers mo, love ka, pero natatawa sa ginagawa mo. I know. Oh, di ba? Wala pang 1,000 yung natuwa sa post na to eh. Yung minahal yung post niya. Yes. Grabe. Yun, Kaya nga talaga. niya. Yeah. Ngayon, Sas, yung, ayan balik natin. Ngayon, nina-hype na naman nila ito nga, di ba, na pag-usapan natin kagabi, patungkol dito sa kasi Hodang nag-leak ang text messages ni Bangag Jr. na sa pag-awat nitong impeachment kay Inday Sara. Talagang, ayan, ang eksena ni Bangag eh. Sino ba nag-leak? Ha? Sino ba nag-leak? Hindi siya. Dito sa company. Yeah. Ay, ayan. Nag-leak Ayan daw. natin, may report si Solid Maharlika na ako. Tignan muna natin nasa ground. Hello palangga, Solid Maharlika na ako. Ating mga palangga dito, volunteers, kumusta dyan? Mukhang may sound kaya. Ayan. Ang dami, no? Ang dami ng mga nagpupuntahan. Ayan, Ayan, mukhang mahina ang ating sound doon. But anyway, yun nga, Kathy, malapit ka na ba? Okay. So, ayun nga, Sas, going back, ayun, sino ang nag-leak? Sino ang nag-leak? Wala namang iba kundi... Kanino ba nileak? Yun ang clue. Kanino ba nileak? Okay, Taberna, siya yung una. So parang ganito lang yan, Ma'am Shi, no? Ikaw ang aking parang spokes. Yes. Informal spokes. Tapos ikaw nag-leak. Sabihin ko, hindi ko alam kung bakit napunta kay Maharlika yan. Na-leak eh. Kapani-paniwala ba yun? Of course not. Obviously, talagang ito ay playbook nila. O na kunyari, sige, ayan, tunying, umarte ka na may nag-leak sa'yo, may nagbigay sa'yo dahil, tawag dito? Talagang, mabait naman pala ang Bangag. Mabait naman pala si Marcos Jr. Hindi naman pala siyang nasa likod ng impeachment ni Inday Sara kasi tignan mo nga, di ba? Pinipigil nga niya at ayaw niyang ituloy yan ng Congress. So, kalokohan niyang leak-leak na yan, sabi nga ni taga GFF. Yes, Sasya. Your comment, sagutin ko lang to ang tawag sa ground. Baka importante to. Well, ano yun? Sa iyo ba yun? Sa akin? Yung may nagpipipi. Sa akin yun. Sorry. Sa iyo ba? Akala ko may smoke alarm. Sabi ko, bakit nag-smoke alarm dito? Utak ka, Kati. Anyway, masasabi ko lang ganito. Natatawa na lang yung mga tao. Well, natatawa talaga ang mga tao dahil, alam nila na ginagago na lang sila. Kaya pinagtatawa na lang din nila. Yun yung rest back ng taong bayan. Baka mamaya mag-block na naman yan ng comment section. Para katulad ng armed forces sa kakaloka. Di ba ang sabi pa ng armed forces, nilockdown nila dahil daw sa suspicious troll activities. Kakaloka. Parang hindi naman namin alam yung nangyayari sa comment section nyo. Di ba? I know. Troll activities. Ang weird naman, troll. Gusto nyo makibera sa China tapos troll, takot na kayo? Ayan na.
Ano yun? Yeah, Kathy. Yeah. Yeah. So, nandiyan ka na ba, sis? Andito ako, sis. Ayan. Ang ating volunteer, si Palangga. Solid Marley ka na, kumusta dyan? Meron ka bang ibabalita sa amin? So far, talagang dumadami na nga yung tao, ano? Siguro hirap na hirap siya sa signal dahil nga, ayan, mukhang nahirapan ang ating Palangga. So, ayun na nga, Sas, talagang grabe itong kabangagan ni Marcos Jr. Wala na nga. Ito yung sinasabi ko, nasa point of no return na tayo. Sino mo may kasalanan kung bakit ito napunta sa ganitong kalagayan? Definitely, it's not Sarah. Gagalit ka kami kay Sarah, hindi nagsasalita ng napakatagal na panahon. Mali ba namin na nagsasalita siya nuclear bomb pa. Diba? Tagang parang Pearl Harbor at Diba? Na parang tayong binagsak ng para siyang, alam mo yung parang kaboom, na parang, ano bang akala namin? Aminin nyo, yung mga nakikinig dito, hindi ba kayo naiirita kay Inday Sara noon, ang tahimik? Umamin kayo. Well, tayo talagang naiirita na parang kailan ba ito magsasalita si Inday? Kailan ba ito magsasalita? Talagang ang mga taong bayan galit na. Sabi ni Daco, nilagyan nilagyan ng jammer ni Mamshi kaya mahina ang signal. All right. May jammer. Ito Sas, mukhang ano mo to, baka ito yung nagpa-take down ng page mo. Watching from Bangladesh. Ako Si Angelito. Ayan, kita mo si Jenny, pinagbumura ko na nga si Sarah. Di ba? Oo. Kasalanan ba? Yeah. Tahimik nga si Sarah, inuudyo ka na nga siya magsalita ng maraming tao, aminin nyo yan. Di ba? Wala na nga, hindi na nga, kaunti na nga nang nagla-like sa page ni Sarah noon, dalang tahimik. Aminin nyo yan, tingnan nyo yung page ni Sarah noon. Wala talaga dahil nga ano ba to si Sarah, parang beauty queen lang. That's true. Pero nung nagsimula na siyang magsalita, ano nangyari sa engagement niya? Bumongga. Diba? Ibig sabihin, may sentiment talaga. May sentimento ang tao. Di ba kasalanan ni Maharlika yan Kasalanan. Ako na nga sinisisi. Ang sabi pa nadadamay daw si Inday sa mga, sa ating mga expose. Kasalanan ko ba talaga to, Sas? Kasalanan mo yan, Mamshi. Naloka kaming lahat sa'yo. Ay, ano to si Maharlika? Ano eksena nito? Ayan, natin volunteer, Hello, Palangga. Kumusta ang eksena dyan? Sana may sound ka. Naka-headset. So, pero ayan, medyo Ma'am, aminin nyo dyan, yung mga nakikinig ngayon, hindi ba kayo naiirita na kay Inday Sara noon? Nung tahimik siya, mga 2 years, ganyan? Hindi ba? Yeah. Sabi ni Gloria, tahimik daw si Inday Sara at napuno na siya. Yes, exactly. Kasi nga, gusto lang ni Sara is magtrabaho na lang. Kaya bahala na kayo dyan kung anong gusto nyo gawin sa buhay ninyo, kung magnenok kayo, diba? O halimbawa ito si Pam, kasalanan ito ni Pam. Kung hindi niya... Mas kasalanan mo. Mas kasalanan mo, Sas, sandali, kasalanan mo. Yung idea ng leak na yan, idea yata ng kaibigan mo yan Talaga? Ay, hindi naman. Oo naman. Alam natin yan. Sas, hindi mo ba yan. Ma'am, hindi niyo ba nababasa yung tono niya doon sa pagka-craft ng ano? Ako, feeling ko, idea niya yung video ng nakakabahala. Really? Sabi ko nga, Pam, wala ka kasi dito, hindi sa live ata ni Joy or dito. Sabi ko na, napansin nyo ba na iba yung Bongbong Marcos nung tumatakbo siya at iba yung Bongbong Marcos ngayon? Ang layo niyang sumagot sa issue. Bakit? Kasi magaling yung
team. Ay, ano si Pang ngayon. Ang ganda Si Sas yun. Magaling ang team. Ang communications team ni Bongbong Marcos nung election. Huwag na tayo magbulahan. Magaling ang comms team ni Bongbong Marcos nung panahon na yan. Si Pam, kasama yan, saka si Marlon. Diba? Yeah. Kaya tanong, kung ikaw ay nasa comms team pa niya, sa tingin mo, papayagan mo siyang magsalita ng ganyang nakakabahala? Hindi. Unang-una, chichirya. yes, unang-una, President, nakita yung kalat ng bahay ko. It's okay. Ilagyo natin ang kote sa malinis na parte. Okay. Unang-una, presidente ka, hindi mo dapat sinasabing nababahala ka. Dahil once na lang na sinabi mong nababahala ka, kanino pakakapit yung mga Pilipino na natatakot na? Leader ka ng bansang to. Munggago ka ba? Di ba? Yeah. Ma'am, parang if you relate this punta lang ako kay Ma'am Maharlika. Remember nung meron silang November 1 episode sa vlog niya, na sinabi niyang at 2 a.m. nagpunta kami sa ganito, nakakatakot. Gago! Yes. Presidente ka? Tungaw ka ba? Sabi ko, pumunta siya doon sa sa bahagi ng Malacanang na natakot siya kasi tamang inala dahil baka tumitira siya ng 2 a.m. Totoo yun. Diba? Parang kanino pa kakapit ang mga tao kung ganyan na lang na lagi kang nababahala. Minsan ka na lang magsalita, nabahala ka pa, natakot ka pa, uutal-utal ka pa. Sadya ang tao pupunta doon sa pangalawang pangulo, hindi sa'yo. Hindi. Sumagot na raw si Shelong Magno, pilit na naman yung Meriguez Payatos at dapat daw i-abolish lahat ng confidential fund. Tigilan nga ako din dyan ni Shelong Magno. Mga pinaglalaban niya sa buhay. Sagutin niya si Laila merong unliquidated na confidential funds. Anyway, hayaan niyo na si Shelo Magno, dilaw pa sa hepatitis yan. Ano ba naman yan? Nagagalingin pa naman ako dyan na parang professor, ganyan. Pero parang di ba? Magaling ka pa naman. Parang ano pa rin mga hirit-hirit kung Mary Crispy Apples. Very yellow pa rin. Kasi kung kung for Filipino siya, lahat, magsasalta siya, hindi lang against kay Inday Sara, kundi pati kay Dilima din, right, Sas? Yes, kasi pro anti-corruption ka, dapat antay ka sa lahat. Pati kay Lenny, si Lenny nga may notice of disallowance pagkaalis ng Malacanang ng pwesto. Siyempre hindi na hinabol yun dahil wala na siya. Diba? Anyway, highway. Speaking of Lenny, sorry. Ang pag-uusapan natin dito kasi ay itong mga kaganapan ng comms ni Bongbong. Kasi ayun isa sa mga dating comms si Pam. Yeah. Ibang-iba kasi Mrs. yung campaign comms sa now comms. Pam, anong masasabi mo doon sa... Parang hindi binarel yung script bago pinabasa. Mrs. yung mga kwentong chichiryang words niya. Anong masasabi mo doon nung nabasa mo itong mga kwentong? Unang-una, Mrs. saka Miss Ma'am Maharlika, nung campaign pa lang yun nanliligaw ka, masyado nang stricto and ang layers pagdating sa approval. Ibig sabihin, pagdating sa'yo, sasabihin mo na lang, babasahin mo na lang, ipapractice mo na lang na hindi ka mauutal sa pagre-recite. Pero yung ngayon, yung ngayon, hindi mo alam kung yung mama pinabayaan na lang ng mga taong nakapaligid sa kanya. And you were saying kanina, nakikinig ako bago ako nakasampamistas, no? Yung mga nagpoprotekta na lang sa kanya, yung mga taong nakikinabang sa paligid niya. Which is also not the case at the moment. Kasi yung mga yan, all they intend to do is come, and by the time na lahat ito ay nagiba na, kumalas na and all, buhay ang gripo nila, dumadaloy ang grupo nila until such time na makarecover ulit sila. Hindi na rin siya inaalagaan. You think yung leak na yan, presidente ka, Tinext mo ko, ako na gaga, i-screenshot ko ng coffee, mag-chika muna kayong dalawa dyan.
ma'am. Sige, Pam. Ang ganda mo. Thank you. Ako nga. Diba? Kasi, Pam, hindi lang yun. Ngayon ako nakakita na presidente nagte-text. Oo, no? So, Ng phone niya. and direktahin. Kasi nga, ang churi, alam mo nung ano Ang namin. Ang churi. Sas naman, I can text you and you can like edit my name sa phone mo na ang pangalan ko ay Princess Sarah. Na ikaw si Sedi na nag-send sa akin, di ba? Kung ini-screenshot mo rin yung pangalan mo na BBM, screenshot mo na rin yung phone directory na ito ang number mo. Just to emphasize the truth here na ikaw ang sender. Actually, mali talaga siya. Kasi, hindi lang ako nakakita ng presidente na nagtitext, hawak yung telepono niya, nagtitext. Parang, it's very unlikely. Si Digo nga, ang lahat ng comms niya, si Bongo. Wala kang ma-receive na diretso si Digo. Yung ganyan, yung kakausapin mo yung mga congressman, bakit ikaw ang diretso? Ba't hindi mo pa kausap yung executive director mo? Ay, executive director. Executive secretary. Di ba yun ang trabaho ng executive secretary or ng SAP? Ano naman naasahan mo dun sa SAP? Lutan Ano pa ba sa siya? Ano na ba siya? Sober na ba siya? Ang SAP naman yan yung yung bill mo ko, di ba? Yung ba yan? Role naman ng SAP, di ba? Anton, gusto ko ng siopaw na pink yung dot sa ibabaw. Baka ibang pinabibili. Baka nga, yan may yung mga special delivery. Anton, gusto ko ng ganito, ganyan. Baka ibang pinabibili. Yung iba na yun, alam na natin kung anong binibili. Baka pinabibili, mag-ingat ka, Anton, ha? Naghabili na ako. Anton, naghabili na ako, ha? Makinig ka. Naghabili na ako sa lahat ng pagawaan ng cocaine. Binanggit! Alam yan. Sabi ko, pag ito ay i-deliver sa mga politiko sa Pilipinas, sabi ko sa kanila, wala akong pakialam sa negosyo nyo, bahala kayo sa buhay nyo, pero ito lang pakiusap ko. Dahil aping-apin na ako, mga mamshi, mga mamshi, aping-apin na ako. So ito lang ang pakiusap ko sa inyo, pag ang delivery ng cocaine ay sa mga politiko sa Pilipinas, lagyan nyo ng cyanide. True, Lily. Tama. Diba? Kaya nga sabi ko sa NBI, pag meron diyang politikong bigla nang natumba habang nagko-cocaine, ako lang po ang suspect. Dora. Ulitin ko, kung ang politiko ay natumba habang nagko-cocaine, ako po may kasalanan doon kasi pinalagyan ko ng cyanide. Bahala na kayo kung paano nyo imbestigahan yan, NBI, pero yun ang aking habilin. Pero habilin ka na ba? Hindi pa, pero papayuhan kita. Maghabilin ka na sa mga vloggers kung paano ka ipagtatanggol sa sinabi mong yan. Bigyan mo kami ng bullet. Tawag ka sa NBI. Oo. Pasipina ka. Baka patawag kayong tatlo dito, no? Parang, Oo, kami witness. No, kami, si Cathy nandoon. Hindi ko alam, wala pang Perfect dumarating yan. sa akin. Ay, maganda yan. Pina. Mapapatawag na rin. okay. Ano bang sasagot ko dyan? Is lacing cocaine with cyanide a crime? They have to take cocaine first before they die. Yeah. If they don't take cocaine, then they don't die. If they die, Sarah! if they Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!